Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sa araw pong ito, tayo po'y aawit at magpupuri sa ating Panginoon. Tunay ngang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang pangalan lamang ni Jesus ang ating pupurihin. Hallelujah! Ay papupurihan. Lahat ng mga bansa sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan mula sa pagsikat, mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo'y hindi nagmamali. Mula sa pagsikat, mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming aawitin. Pag-ibig mo'y hindi nagmamali. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo'y hindi nagmamali. Mula sa pagsikat, mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Kay ganda ng umaga, mapagpala. May ganda ng umaga sa piling ng Diyos na mapagpala. May ganda ng umaga sa piling ng ating Amang mapagpala. May ganda ng umaga sa piling ng Diyos na mapagpala. Kabutihan niya hindi nagbabago. Mga pangako niya sa atin ay totoo. Di dapat mangamba pagkat kasama siya. Halina't purihin siya.
piling ng Diyos na kay ganda ng umaga, sa piling ng ating amang mapagpala. Kay ganda ng umaga, sa piling ng Diyos na mapagpala. Kabutihan niya hindi nagbabago, mga pangako niya sa atin ay totoo. Di dapat mangamba pagkat kasama siya, halinatin siya. Kabutihan niya hindi nagbabago, mga pangako niya sa atin ay totoo. Di dapat mangamba pagkat kasama siya, halinatin siya. Kay ganda ng umaga, sa piling ng ating amang mapagpala. Kay ganda ng umaga, sa piling ng Diyos na mapagpala. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Purihin ka, O Diyos, hallelujah. Patuloy po nating awitin at sambahin ang ating Panginoon. Kinauuhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Nasasaktan, hindi pa rin ito makahalang sa pagdulog ko. May kaganakan, wala akong ibang nais kundi ang makita ka, kaluwalhatian mo, maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Kinauuhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamay nasasaktan, hindi pa rin ito makahanap sa pagtundog ko. May kagalakan,
dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Sinasamba ka namin, pinagbuhay ka. Hallelujah, Lord. Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa unang Juan, Kabanata 1, talatang 3. Ipinapahayag na namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pagkikisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Mga kapatid, sa pagtanggap po natin ng Holy Communion na ito, ipinapahayag po natin ang ating pagkikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sa ating pagkikiisa sa Kanya, iniaalay natin ang ating buhay bilang kalugod-lugod na handog para sa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, buong puso po kaming lumalapit sa iyong banal na harapan. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming kasalanan at pagkukulang. Gawin mo po nawa kaming karapat-dapat sa pagtanggap ng communion na ito. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay.
pag-ibig mo ay tunay at walang kapatay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon. Sa bawat salilay katapatan mo ay naroon naming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. Dumako naman po tayo sa pagbibigay. Sabi po sa Kawikaan, chapter 3, verse 9, "Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya rin ay iyong handugan." This verse teaches us on how to set our priorities. Honoring Him with the first fruit of all our resources, including our time and talent, is reminding us that all of it belongs to God. All of it came from God. Honor God sa lahat ng iyong income. Make sure na ang dadalhin mo sa altar ay kalugod-lugod sa Diyos. God always look to our true intention at lagi siyang nakatingin sa ating puso at isipan. Ang sabi pinakamainam, kung ang daladala mong handog ay pinakamainam, pinaka-the best, you will honor God. Giving Him leftover, whether large or small, is not honor. Magbigay ka pagkatapos ng lahat ng iyong pinagkagastusan, ay di na-honor ang Diyos. Unahin lagi natin ang Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Make sure na sa pagbibigay natin ay napapangiti natin ang puso ng Diyos. At kapag napangiti natin si Lord, sa tingin niyo po ba ano ang kasunod? The Lord will give you much more than the best of what we are expecting, sapagkat hindi natin matutumbasan ang mga pagpapalang kayang ibigay ng Diyos sa ating buhay. Sige po, tayo po ay magbigay. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offering sa mga account number na makikita sa inyong mga screen. Maraming salamat po, and God bless. Happy Lord's Day po sa ating pong lahat. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Saan man po kayo naroon kung hindi man namin kayo nakakasama sa ating on-site worship celebration? Rejoice in the Lord dahil ang Espiritu ng Panginoon na kasama namin ngayon ay siya ding Espiritu Santo na kasama mo sa inyong pong tahanan kung saan ka mang lugar naroon. Let us enjoy worshiping the Lord together in this church ministry na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Sapat ang nourishment ng church na ito para sa iyong spiritual na paglago. Do not run in the wrong direction. This is my topic today.
Do not run in the wrong direction. In Jonas chapter 1 verse 1 to 17, ito ang sabi. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. Isang araw sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. At ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka at manalangin ka sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila. Sabihin mo sa amin, kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Tagasaan ka at anong lahi mo? Sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig, kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Lalong lumakas ang bagyo. Kaya tinanong nila si Jonas, anong dapat namin gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya't nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo. Sagot niya. Gayon pa man, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagi sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya't sila ay nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa Kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Purihin ng Panginoon sa pagkakabasa ng mga talatang ito. Mga kaibigan, mga kapatid, lahat tayo ay tinawag ng Diyos. Huwag ka nang magduda. Kaya ka nga narito ngayon kasi tinawag ka. Kaya ka nga kasama ko ngayon dito sa ating online celebration, sa ating on-site celebration, kasi tinawag ka. Sa dami ng tao. Bakit ikaw ang naimbitahan at napunta sa lugar na ito? Sa dami ng tao, bakit kasama kita sa online celebration na ito? Kasi tinawag ka ng Diyos, kapatid. Hindi siya nagkamali ng pagtawag sa iyo. Hindi ka lang tinawag para makilala mo siya. Tinawag ka kasi meron siyang ipinagagawa. Kung meron mang taong ginamit ng Diyos kung bakit nasumpungan mo siya, kung bakit nakilala mo siya, gusto ka rin gamitin ng Diyos para sa iba. Si Jonas ay tinawag ng Diyos. Merong ipinagagawa. Ang pagtawag na ito ay isang espesyal na panawagan. Personal na nagparating ang Diyos ng mensahe para kay Jonah. In verse 1, it says, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it,
because its wickedness has come up before me. Pumunta ka, Jonah, sa Nineveh at mangaral ka sa kanila. But Jonah ran away from God. He ran from different direction. Ang sabi ng Diyos, go east. And Jonah went west. He went to the exact opposite ng kung anong sinasabi ng Diyos. Imbis na pailawod, nagpairaya, nagdulag, tinakasan ang calling, tinakasan ang assignment na ibinibigay ng Diyos sa kanya. He ran in the wrong direction. Kapatid, meron bang ipinagagawa ang Diyos sa iyo na hindi mo ginagawa? Meron bang pinapupuntahan ng Diyos sa iyo pero hindi mo pinupuntahan? Meron ka bang alam na iniuutos ng Diyos sa iyo na hindi mo sinusunod? Na imbis na gawin mo, ay sinusuway mo? Yung gusto ng Diyos, ayaw mong gawin. At kung anong ayaw ng Diyos, yun ang gustong-gusto mong gawin. Balik kita sinakasungo-sungo. How far and to what extent we will go to disobey God? Hanggang kailan at hanggang saan tayo susuway? And the interesting thing is this, even though Jonah ran in the wrong direction, he still could not outrun God. Ang totoo, kapatid, hindi natin matatakasan ng Diyos. Diri mo madudulagan ang kagurangnan. Psalm 139, 7-10. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang pupuntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikay din ang kasama. Kung ako'y makalipad, umiwas na pasilangan, o di kay ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako'y tulungan. Jonah thought he was running from God, yet God was with him all the way. Akala ni Jonah matatakasan niya ang Diyos. Pero saan man siya magtago, kitang-kita siya ng Diyos. God sent a storm. Nagpadala ang Diyos ng malakas na unos, malakas na bagyo. Nagpalabunutan sila sa barko kung sinong may atraso. Nabunot nila ang pangalan ni Jonah. Umamin siya at ang sabi, ihulog niyo ako sa dagat upang ang panahon ay pumayapa. Finally, nung ihulog siya, swak na swak siya sa bibig ng balyena. Anong lesson? Anong aral ang mapupulot natin sa buhay ni Jonah? Lesson number 1, do not run from God. Huwag kang mag-attempt sumuway sa Diyos. Huwag kang mag-attempt magpasaway sa Diyos. You cannot get away from Him anyway. I ran away from God for 3 months. Nilunok ako ng balyena. Nasadlak ako sa ospital. Hindi mo naman kailangang takasan ng Diyos. Alam ng Diyos ang the best para sa iyo. Bakit kailangan mo pang sumuway? He knows what is best for you. Bakit kailangan mong tumakas? Bakit kailangan iba ang gawin mo kaysa pinapagawa niya? Bakit ang tigas ng ulo mo? Hindi siya mag-uutos kung hindi mo kaya. Hindi siya magpapagawa ng isang bagay sa iyo na hindi mo kaya. At bawat utos ng Diyos, may pagpapalang kasunod kapag ito ay sinunod. Sabihin mo nga sa katabi mo, ayaw pagparadulag sa Diyos. Sabihin mo sa kanya, ayaw pagparadulag sa Diyos. Do not run from God. Ang pangalawang life lesson ay doon natin makikita sa loob ng tiyan ng balyena. The second life lesson is found from the belly of the big fish. Pangalawa, when life gets you down, look up.
nag-fail ka, nagkamali ka, pumalpa ka, nabigo ka, nahulog ka, tumingala ka uli, bumangon ka uli. You might say, Jonah hit rock bottom. Sumadsad si Jonah dahil sa pagsuway niya, dahil sa pasaway niya. Nilulok siya at napunta siya sa tiyan ng balyena. It was not a good day. So what did Jonah do? He looked up to God and he prayed. Jonah 2 verse 1 and 2. From inside the fish, Jonah prayed to the Lord, his God. He said, in my distress, I called to the Lord, and He answered me. From deep in the realm of the dead, I called for help, and you listened to my cry. Habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito, Yahweh, na ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo, at sinagot ninyo ako. Mula sa daigdig ng mga patay, ako'y tumawag sa inyo at dininig ninyo ako. When life gets you down, look up to God. Even if it was your fault, reach out to God. Confess your sin. Fall at God's feet. Appeal to His mercy. Lumapit tayo sa Diyos. Tumawag tayo sa Diyos kung tayo nagkamalit na bigo. Bakit sa mga maling tao? Bakit sa demonyo ka lumalapit? Sa Diyos tayo lumapit. Sa Diyos tayo magtiwala. Huwag sa mga demonyo, sa mga maling tao. Sabi ni Billy Graham, the Christian life is not a constant high. I have my moments of deep discouragement. I have to go to God in prayer with tears in my eyes and say, Oh God, forgive me or help me. Kagaya ng alibughang anak na nagkamali, inaantay lang ng tatay ang kanyang pagpapakumbaba at pagbabalik. Nagpapatawad, nagre-rescue ang Diyos. God can rescue us in the most amazing ways. Si Jonah ay iniluwa ng balyena. I-rescue ka din ng Panginoon sa kasalanan, sa maling tao. You only need to look up to God and pray. Patulong ka sa Diyos. Tutulungan ka sa iyong sitwasyon. Aabutin ka ng Panginoon. Lesson number 3. Respond to God's second chance. Respond to God's second chance. Listen to these verses. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I gave you. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Jonah chapter 3 verse 1 to 3. Note, the word of the Lord came to Jonah a second time. Dumating ang word ng Panginoon kay Jonah sa ikalawang pagkakataon. Thank God for the second time. Pasalamatan mang Diyos for the second chances. Siya ang Diyos na nagbibigay ng ikalawang pagkakataon, minsan ikatlo, ikaapat, o ikalimang pagkakataon. Pero kapatid, kapag winarningan ka na ng Panginoon at sinabi ng Diyos sa iyo, enough is enough. Tumigil ka na sa pagsuway. Tumigil ka na dahil niwinarningan ka na. Dahil ang kasunod niyan ay maaring judgment na. Huwag nating abusuhin ang second chance. Jonah repented. Nagsisi si Jonah. When you repent, you change from your direction back to God's direction. Ina-align mo na ang direksyon mo sa direksyon ng Diyos. That's what Jonah did. He did an about face. He got back on track. Jonah obeyed. Sumunod si Jonah sa Panginoon. Kapag susunod ka, kapatid, may iiwanan kang mga maling tao, maling koneksyon. May mga puputulin kang mga maling koneksyon sa buhay mo. Mga maling lugar, mga maling taong katransaksyon. Pinuputol yun. Huwag nating abusuhin ang pangalawang pagkakataon. Kapag sumusunod ka, dapat makita mo ang sarili mo na nasa gitna ka
ng kalooban ng Diyos. You are right in the middle of God's Word. You are right in the middle of God's will, God's work. Nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos. Nakikita mo ang sarili mo sa gitna ng gawain ng Panginoon. Nasa gitna ng kanyang kagustuhan. Jonas chapter 3 verse 1 to 10. Muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Nineveh at ipahayag mo ang mga ipinapasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Nineveh. Malaki ang lungsod na ito. Abutin ng 3 araw kung ito'y lalakarin. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan na maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng pangluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineveh, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Nineveh, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman, wala ring iinom maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng pangluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ang lahat ng nagawa nilang kasalanan at iwanan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang unang sinabi. Biro mo mga kapatid, nang mag-warning si Jonas sa mga taga-Nineveh, silang lahat ay kaagad na sumunod. Kapag may warning, matakot ka. Dapat sumunod ka. Protection sa iyo ang pagsunod mo sa warning mo. Warning is God's protection for you. Dahil kapag sinuway mo ang warning, hindi mo magugustuhan ang iyong sasapitin. Buti nilang sumunod ang mga taga-Nineveh, mula sa hari hanggang sa mga mamamayan, sa mga lalaki at babae at hanggang sa mga alagang hayop. Silang lahat ay nagdamit panluksa at nag-ayuno, hindi kumain at sila'y nanalangin at tumawag sa Panginoong Diyos. Lesson number 4. Get God's heart for people. Get God's heart for people. Sabihin mo sa sarili mo, my purpose in life is to love God and to love people. Sabihin mo sa sarili mo, my purpose in life is to love God and to love people. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ngunit dahil dito, nalungkot si Jonas at siya'y nagalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Nineveh. Kaya siya'y nanalangin, O Yahweh, hindi ba't bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito ang gagawin ninyo? At itong dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. Mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Jonas chapter 4 verse 1 to 3. Mga kaibigan, mga kapatid, ang puso ng Diyos ay para sa kaligtasan ng mga tao. When you serve God, have the heart for people. Kailangan natin ng kumpasyon o matinding pagmamalasakit para sa kaligtasan ng iba, para sa kaligtasan ng ating kapwa. Scripture tells us that God wants all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Nais ng Diyos na maligtas ang lahat at makakilala ng katotohanan. Sumagot si Yahweh, anong ikinagagalit mo, Jonas? Pagkasabi nito, lumakad si Jonas, papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung anong mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Diyos na si Yahweh sa may tabi ni Jonas ang isang malugong halaman na nagbibigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay pinasiril ng Diyos sa isang uod at ito'y natuyo.
Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Jonah sa tindi ng init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, opo, nagagalit po ako. Gusto ko nang mamatay. Sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang yun, lumago sa loob ng magdabak at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan, ngunit nalungkot ka nang yan ay mamatay. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Nineveh? Ito isang malaking lungsod na tinitirhan na mahigit 120,000 katao na hindi alam kung anong mabuti o ang masama. Bukod pa sa maraming kawan. Jonas chapter 4 verse 4 to 11. Sabi ng Panginoon, nagmalasakit ka at nang hinayang ng mamatay at kainin ng uod ang mga lagong halaman. Wala ka namang hirap dyan. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Nineveh? Isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit 120,000 katao. Jonah, kung may malasakit ka sa halaman, pagmalasakitan mo din ang kanilang kaligtasan. Mga kaibigan, mga kapatid, ikaw at ako na ngayon ang kinakausap ng Diyos. Pagmalasakitan mo din ang kaligtasan ng iyong kapwa. Yung kapwang aking binabanggit, walang iba kundi ang iyong mga kaibigan. Pagmalasakitan mo ang kaligtasan ng iyong pamilya, ng iyong nanay, ng iyong tatay, ng iyong kapatid, ng iyong mga mahal sa buhay, ng iyong mga klase. Pagmalasakitan mo din ang ibang tao na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Pagmalasakitan mo ang kaopisina mo, ang kaklase mo. Pagmalasakitan mo ang iyong kapwa, ang na-invite mo, ang mga disciple mo, ang mga cell members mo na umasa sa iyo. Loving God, loving people tayo. Do not run from God. Merong iniutos ang Panginoon sa iyo na alagaan mo. Bakit tinakbuhan mo? Bakit iniwan mo? Pagmalasakitan mo. Pagmalasakitan mo yung cell members na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, balikan mo, hanapin mo. Yung mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, balikan mo. Pagmalasakitan mo ang kanilang kaligtasan. Do not run from God. When life gets you down, look up. Kung sumadsad ka man, tingin ka uli sa Diyos. Tumingala ka. Balik ka uli sa tama. Sa tamang koneksyon at hindi sa maling koneksyon. And respond to God's second chance. Merong second chance si Lord sa buhay mo. Maaring wala ng pangatlo. Maaring wala ng kasunod. Kapag may warning ka na, makinig ka at sumunod ka para hindi ka magsisi sa bandang uli. And get God's heart for people. Matuto kang magmalasakit sa iyong kapwa. Love God, love people. Love your family, love your friends, love your children. Reach them out. Dalhin natin sila sa paanan ng Panginoon. Kailangan din nila ang Panginoon. Pagpalain po tayo ni Lord sa araw na ito. Palapakan natin ng Panginoon. Magsitayo, itaas ang mga kamay. At ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon sa ating lahat. Ang panatag na puso. Ang matiwasay na pag-iisip. Ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan. Ang pinagpalang buhay at kabuhayan dumalisay sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!